Bago siya tamaan ng injury sa kanyang prime, si DeMarcus Boogie Cousins ang isa sa mga pinakadominante sa liga. Ang kanyang angas sa loob ng court kasama ang kanyang skill set na panggwardya ay talagang one of a kind sa isang bakulaw na gaya niya. Saan ka ba naman kasi makakita ng 6'10" at 280 pounds sa sentrong nagbibitbit ng bola, nagmamando ng opensa, may tira sa labas, athletic at halimaw pa sa depensa. Kaya tulad ng epekto ni Shaq sa kanyang era, kinatakutan si Prime Boogie ng mga kalaban niya. Pero paano nga bang mula sa pagiging maangas na superstar ay biglang tila naglaho ang ningning ng kanyang karera? Tara pag-usapan natin yan. Pumasok si Cousins bilang 5th pick ng 2010 NBA Draft. Chosen by the Sacramento Kings, masasabing hilaw pa ang kanyang laruan sa mga unang niyang taon. Yes, meron naman siyang size para makipagsabayan sa mga bakulaw sa liga. At kapag nagumpisa na ang kanyang spin move sa poste at dominance sa shaded area, ay mapapailing ka na lang talaga. Pero hindi natin may tatangging below average pa ang shooting niya sa mid-range at 3-point area. At bukod sa kanyang questionable shot selection, sangkatutak na turnovers pa ang kanyang sinayang sa kanyang unang season. Ang kanyang mainiting ulo at immaturity ay isa ring pintas sa kanya noon. Dahil isang maling tawag lang ang kailangan para mawala ang kanyang focus sa laro at hindi na mapakinabangan ng kanyang koponan. At ito ang madalas ina-exploit ng kanilang mga kalaban. Dahil nga pikunin si Boogie, he became a league leader sa ejection sa technical foul sa liga at malimit natin siyang nakitang nakikipagsagutan sa kanyang coach at kahit sa media. Pero alam nyo, meron din pagkakamali rito ang Sacramento dahil wala ni isa sa lineup nila ang matatawag mong veterano at ang binigay na supporting cast kay Boogie ay puro din mga bagito. Kaya wala talaga noong naging mentor si Cousins na pwedeng magturo sa kanya paano i-maneuver ang politika sa liga at gabayan siya para mas mabilis niyang maabot ang level of maturity na kailangan niya. Sa kanyang unang 3 taon, nag-average siya ng 16 points at 10 rebounds shooting 45% with a negative assist turnover ratio. Kaya ang resulta, kulelat na naman sa standings ang Sacramento. Pero sa kabila ng mainitin niyang ulo, mabilis nag-improve ang kanyang laro at mga numero. Lalo na sa poste kung saan walang nakaarok sa kanyang mapa forward o sentro. At sa perimeter din, unti-unting nag-extend ang kanyang tira sa labas. Ang dating 10 to 15 feet away lang, naging consistent na tira sa 3-point area. And na-develop din niya ang court awareness at basketball IQ niya. Kaya mahirap mang paniwalaan, madalas nating makita na ang mga pasa sa loob ay siya ang pinanggagalingan. Mapa back to the basket o pick and rolls, siya ang nagsisilbing ball handler paminsan-minsan. At sa kabilang banda ng court naman, naging dissenting post at help defender din si Cousins. Kaya noong 2014, nag-average siya ng 23 points, 12 rebounds at 3 assists per game. All of which ay career high siya sa NBA. At bonus pa nga kanyang 1.3 blocks at 1.5 steals and his improved level of play. But despite all this, hindi pa rin nagbago ang kinahinatnan ng prangkisa. Internally samut-sari ang kanilang problema at nangulelat na naman sa buong liga. At masasabing ang kapalaran nila ay malas lang din talaga. Dahil noong 2012, si Thomas Robinson ang pinili nila sa halip na si Dame Lillard sana. Noong 2013 naman, may chance silang kunin si Giannis pero si McLemore ang dinraft nila. At dahil nga sa mga problema na ito ng prangkisa, hindi naman nakakapagtakang mapuno kahit na sinong superstar sa kanila. Lalo na si Boogie na merong history ng pagiging bad boy sa liga. Still, wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa management nila. Binigay pa rin niya ang lahat sa loob ng court and stayed professional hanggang hindi natatapos ang kanyang kontrata. Noong 2015 nga, binasag niya ang kanyang karera nang tumabo siya ng 24-13-4 bawat laro at napangalan ng All-Star at parte ng All-NBA second team. However, dahil wala ngang direksyon ng prangkisa nila, lahat ng mga numerong na itatala niya ay nasa sayang lang talaga. Kaya noong 2017 All-Star Game, nanlaki ang kanyang mata sa narinig niyang balita. Matapos ang 7 taon, 2 owners, 3 GMs at 7 magkakaibang coaches, tapos na rin sa wakas ang pagdurusan niya sa Sacramento. At napunta siya sa isang prangkisang merong potensyal kahit papano. Dito sa Pelicans, nagkaroon ng panibagong duo ang NBA na nasa kanilang prime pareho. At si Boogie at Davis, ang tambalang pinakakinatakutan noon dahil parehong 30 points, 10 rebounds sa kanilang numero pagpasok ng 2018 season. Pero ang problema, pareho ang arsenal nilang dalawa. Pareho ang espasyong kanilang inookupa at parehong nagdedemand ng bola sa opensa. Kaya hindi naman agad nag-click ang tambalan nila. It took time para matansya nila ang isa't isa, pero nung yun ay nagawa nila, naging literal na malaking sakit sila ng ulo ng depensa. Dahil nga may isa pang inside threat bukod sa kanya, mas naging swabe ang laro ni Boogie lalo na sa 3-point area. He shot 38% doon while averaging 24 points and 13 rebounds per game. At natutunan din niyang mag-coexist kasama si Davis. Bilang ang playmaker nilang dalawa, nag-average siya ng 5.4 assist. At biruin nyo, siya ang numero 1 sa mga sentro sa kategoryang ito. Kaya before Nikola Jokic, si Boogie muna ang naunang point center ng liga. And although hindi naging perpekto ang tambalan ni Davis at Cousins nung una, it was the first time for Boogie na magkaroon ng stability at maaasahang mga kasama. At more importantly, nakatungtong siya sa kauna-unahan niyang playoffs appearance sa kanyang karera. Pero kung gaano niya katagal inantay makatungtong sa postseason, ganun lang ito kabilis binawi ng pagkakataon. Sa dulo ng game nila kontra Houston, natamo niya ang kanyang unang injury. Napunit ang kanyang ACL
At yun na ang naging wakas ng kanyang season. At hindi lang exposure ang nawala sa kanya dahil sa mga injuries niya. Dahil sa halip na 200 million sana ang pipirmahan niya bilang extension ng kanyang kontrata, naging 5M for 1 year na lang para sa Warriors ang binigay sa kanya. At okay lang naman yun para kay Boogie dahil bukod sa pera, gusto niyang maging parte ng isang prangkisang may tsansang maghari sa liga. Kaya matapos ang isang taong recovery ni Boogie, balik aksyon na siya kasama nila Steph, Thompson at KD. Pero malayong-malayo ang pinakita niya sa Warriors bago ang kanyang injury. Well, meron pa rin naman traces ng kanyang prime. Explosive, may tira pa rin sa labas at halimaw pa rin sa poste. Pero ang problema, bagsak naman ang kanyang efficiency. Madalas i-turnover ang bola at nabawasan ng hangin sa kanyang kaha. Kaya 30% less ang minutong binigay sa kanya. But still, nagkaroon pa rin siya ng epekto sa regular season run ng kanilang prangkisa. After all, DeMarcus Cousins pa rin naman ang pangalan niya. Kaya marami ang nagkakalang Warriors ulit ang makakapag-uwi ng kampyonato. Sina Steph, Clay, Green, Durant at Boogie ba naman kasi ang starting 5 mo? Ewan ko na lang kung kayo pa'y matalo. Pero nang ma-injure mo ni si Cousins sa kanyang hita, mapunit ang Achilles ni Durant, ma-injure ang ACL ni Thompson, ang kanilang title run ay kaagad napurnada. Kaya sa 2020 off-season naman, sa Lakers naman siya pumirma. Pero ang season ay hindi pa man nag-uumpisa, napunit muli ang ACL niya. Hindi nakapaglaro si Boogie para sa Lakers noon, pero bilang pagbigay respeto sa ambag niya sa off-season, binigyan ng LA si Cousins ng singseng nang makakuha nila ang kampyonato sa taong yon. At 2021, sa Houston naman siya napunta. At doon naglaro siya ng 25 games, averaging 10 points and 8 rebounds. Dahil obvious namang hindi na siya ang dominanteng sentrong dati nating nakilala. Hindi na makasabay sa opensa at naging liability na sa depensa. Kaya pag-wave ng Rockets sa kanya, sa Clippers at Bucks naman siya napunta. Parehong kupon ng sumubok sa kanyang talento, kahit evident na ang maagang pagbagsak ng kanyang karera. Dahil sa mga panahong ito, 31 anyos pa lamang siya at dapat nasa kalagitnaan pa lang sana ng kanyang pamamayagpag sa liga. Buti na nga lang kinuha siya muli ng dati niyang coach sa Sacramento na si Mike Malone at naging parte pa ng Denver sa kanilang run sa 2022 postseason. Pero nang malaglag sila sa unang round, dito na rin nagwakas ang kanyang karera sa NBA. Sa ngayon naglalaro si Boogie sa isang liga sa Puerto Rico at doon nag-average siyang 20.4 points, 11 rebounds at 5 assists bawat laro. Pero balik tayo sa NBA. Sa 12 taon niya sa liga, gaano nga ba siya kagaling? Well, unfortunately, hindi na natin makikita ang full potential ni Boogie sa NBA. Having torn his Achilles nung 27 years old pa lamang siya, it was a shame na napigilan nito ang sanang paghahari niya sa liga. Dahil sa umpisa ng kanyang prime, halimaw siyang maituturing sa rebounding at opensa. Dahil get this, in a span of 6 years, 16 games siyang nagtala ng 2020 na statline para sa kanyang prangkisa. At para bigyan kayo ng perspektibo at ideya, si Davis na kinukonsidera nating halimaw sa rebounding, 10 2020 games lang ang naitala niya sa loob ng isang dekada niyang karera. Kaya ngayon yung sabihing isang typical na sentro lang noon si Boogie. At not to mention, ang kombinasyon ng kanyang size, haba, shooting touch at basketball IQ were something na sana hanggang ngayon ay nag-e-excel pa rin sa modern era ng liga. And before his injuries, nag-average siya ng 22 points, 11 rebounds at 4 assists with 4 All-Star appearances and 2 All-NBA selections. Pero dahil sa kanyang attitude sa loob ng court, marami ang hindi tanggap na dapat siyang bansagang isang superstar. Na sa tingin ko hindi naman tama dahil kahit saan mong anggulo tingnan, pang top 10 ng kanyang era ang kanyang laruan. Siguro kung mas malaking prangkisa lang ang nag-draft at humubog sa kanya, baka mas malaking respeto mula sa liga ang ngayong nakukuha niya. And without the injuries, baka kahanay niya ngayon sina Shaq at Jokic bilang mga pinakadominanteng sentrong tumapak sa NBA. Diba?